Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Louis Bertrand. Pinabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kapistahan ang lahat ng parishioners ng Saint Louis Bertrand Parish sa Asingan, Pangasinan sa pamuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Antonio or Tony Reyes Jr. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa palagay ko lahat po tayo nasubukan ng humingi sapagkat lahat tayo ay may pangangailangan at masasabi natin wala sa atin ng lahat. At may pagkakataon o maraming pagkakataon na lahat tayo ay humingi. Yung iba nagmakaawa, yung iba sa atin talagang naging desperado sa paghingi. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa araw na ito, nagpapatuloy tayo sa ating pagninilay tungkol po sa panalangin, kung saan tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano ba tayo lalapit sa Kanya. Inihalin tulad ng ating Panginoon ang Kanyang sarili, ang Diyos, sa isang kaibigan at sa isang magulang. Sa unang talinhaga ay mayroong lalaki na lumapit sa kanyang kaibigan, nagmamakaawa sa hating gabi sapagkat may dumating siyang hindi inaasahang bisita at siguro wala itong mahiharap kaya nagpunta sa kanyang kaibigan para manghingi ng kanyang maibibigay sa kanyang hindi inaasahang kaibigan. Pero hating gabi ito at yung kaibigan ayaw nang bumangon sapagkat natutulog na sila kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Kaya hindi po babangon ang kanyang kaibigan nang dahil siya ay kaibigan. Pero sabi dito, babangon siya dahil sa kanyang pagiging makulit. Perseverance or persistence. Perseverance ay more on immoral aspect of asking, pero yung persistence na ginamit ni Saint Luke sa ating ebanghelyo ngayon is may touch of tough stubbornness, yung pagiging makulit na parang paulit-ulit. At ito yung nais ng Diyos sa ating paglapit sa Kanya. Yung ating pangungulit ay hindi tanda po yun ng pagiging desperado, pero yung pangungulit ay tanda ng ating pagtitiwala at ng ating lubos na pagsusumamo na may pag-asa kung tayo ay lalapit sa Diyos. Pangalawa po ay inihalantulad ng Panginoon ng Diyos ang kanyang sarili sa isang magulang na kung saan ang mga magulang hindi nila ibibigay kung ano ang masama sa kanilang anak. Ngunit ibibigay lang nila kung ano yung nararapat. In fact, parents will only give what is best for their children. At ganito rin ang ating Diyos sa ating paglapit sa Kanya bilang isang Diyos, bilang na parang magulang natin, ang Diyos natin would only want what is best for us. And so, instead of simply giving the material things, Saint Luke tells us that our Father will give the Holy Spirit. In other words, He will give only what is best for us. Kaya po sa ating paglapit sa Diyos, kahit na anuman ang kalagayan natin, makakaasa tayo na sa ating mga panalangin, kahit na minsan tila napakabagal o napakatagal na ipagkaloob ng Diyos yung ating panalangin, dahil ang Diyos ibibigay lamang niya kung ano yung best sa atin. At kapag ang Diyos tumugon sa ating mga panalangin, He can say yes, sapagkat tama yung hinihingi natin at para sa atin, makakabuti sa atin. He can say no, dahil alam ng Diyos yung makakabuti lamang sa atin at hindi niya ibibigay kung ano yung hindi maganda o kaya naman yung hindi nararapat sa atin o makakasama sa atin.
And sometimes the Lord will say, yes, but wait, sapagkat alam ng Diyos na hindi pa ito yung tamang panahon o kaya naman kulang pa yung ating pagtitiwala, yung ating pananalig sa Kanya. Subalit nakakaasa po tayo na sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pangungulit na mayroong pagtitiwala at pag-asa, makakaasa tayo sa ating Diyos na magulang natin din, ibibigay lamang niya kung ano yung best para sa atin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.